Yan guys, magandang umaga sa inyo at ayan, kukuha ho tayo ng isang reaction video tungkol sa post ni Ate Heart. Kung natatandaan nyo is yung pagkamatay ng kanyang asawa, yung nagbigti yung kanyang asawa sa harapan ng kanilang anak mismo na more than 6 years old yan siya. At yung lalaki sa sobrang depression niya is talagang kinuhaan niya ng video yung pagpapakamatay niya. At ngayon naglabas ng saloobin si Ate Heart sa kanyang reaction doon sa pagkamatay ng kanyang asawa at binabato nga siya sa social media at lahat ng nangbabasa kanya ay nandun. At base nga naman sa reaction ng lalaki is talagang mapupunta yung pagkasisi doon sa asawa kasi before nagbigti yung lalaki is nasabi niya talaga na nagloko siya nung nasa Pilipinas pa yung asawa niya. And then before siya nagpunta sa ibang bansa is, meron pa siyang nasagot na conversation ng asawa niya. At saka yung naging karelasyon niya sa iba. Yan. At ito nga, ang magiging reaction ko naman sa iyo, Ate Heart. At sana ay hindi ka masasaktan sa lahat ng opinion. Opinion ko lamang naman bilang isang babae at bilang isang ina. Unang-una sa lahat, huwag mong sisihin ang mga bumabato sa iyo sa social media. Kasi base sa mga huling nasabi ng iyong asawa is nagloko ka before and then before ka pumunta sa abroad ay meron siyang natanggap or na-receive na call na siya yung sumagot. And then, unang-una nga sa lahat, saan naman common sense, FYI, saan naman mo dapat isisi yung pagkamatay ng asawa mo? Even though nakasalanan niya dahil nagbigti siya, dahil hindi siya nakaunawa ng malaking pag-uunawa sa'yo. Pero FYI lang, saan ba ang sisi? Siyempre ikaw, kasi ikaw yung asawa. Alangan naman magpapakamatay yung asawa mo sa sobrang saya, 'di ba? Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, lalong-lalo na sa ating mga kababaihan, babae din ako at ina din ako. Hindi masama ang magmahal kung nasa tamang lugar ka. Kung nasa malaya ka na, ayusin mo muna yung pagkakahiwalay ninyo ng asawa mo at kung may pagkakamali man yung asawa mo, ay tingnan mo muna yung kapakanan ng bata bago ka gumawa ng sarili mong kapakanan. Lagi kong sinasabi yan, hindi ho tayo perpektong mga babae. Marami tayong kahinaan at marami ho tayong nagagawang hindi ka nais-nais minsan. Pero, ano nga ba ang mas maganda? Yung pang sarili mong kaligayahan o yung para sa pamilya mo na handa mo na lang isakripisyo yung kaligayahan mo para lang sa pamilya mo. Nag-abroad ka nga, di ba? Sa atin lahat na nag-abroad, baon-baon natin lahat yan. Yung pangarap mo para sa pamilya mo, yung pangarap mo na mabago ang buhay mo, hindi ho dahilan ang kahirapan upang manlalaki ka. Hindi ho dahilan. Marami ho akong naging karanasan na kahirapan pero hindi ko dinahilan yun upang manlalaki lamang. At doon ako mabubuhay sa ganung bagay. Marami tayong pagkakamali even though tao lang tayo. At saka isa pa, yung sinabi mo na mga PI ang mga nambabato sa'yo sa social media. Siyempre, yung reaction lang naman nila is naaawa sila sa anak mo or naawa sila sa kalagayan ng naging kinahantungan ng iyong asawa. Kasi nga, ganun nga yung sinabi niya doon sa huling sandali ng iyong asawa. Sino naman ang sisisihin nila? FYI, sino? Alangan naman yung nanay niya, alangan naman yung kapatid niya. Siyempre, kayo yung mag-asawa, even though na hindi namin alam yung dahilan, is nandun na eh. Siya yung nagsabi sa ng lahat ng salubin niya, lahat ng sama ng loob niya. Ikaw yung dahilan. Kaya ang gawin mo, wag ka nang magkunyari. Even doon na nakokonsensya ka man, nandun na eh, nagkasala ka na. Alangan naman nagpakamatay yung asawa mo sa sobrang saya. Common sense ba? Kaya wag mong sabihin na hindi ba kami tao? Wala ba kaming mga puso? May mga puso naman kami. Hindi kami mga bato. Alam namin kung ano yung pagkakamali ng asawa mo at alam mo din naman yung pagkakamali mo sa sarili mo. Kasi hindi naman yan magbibigti yung asawa mo kung maganda yung pagsasama ninyo, kung maganda yung relasyon ninyo nung bago ka pumunta dyan, nung nandyan ka na sa abroad. Pero based doon sa sinabi niya is
nagkaganon ka na nga, na hinihingi mo na nga yung kalayaan mo dahil nga yun ang gusto mo. Kaya FYI sa'yo, Ate Heart, mabuti pa, tumahimik ka na lang. Huwag mo na lang anuhin yung mga taga social media or kaming mga nagre-reaction video sa tungkol sa yung pagkamatay ng asawa mo. Kasi naging concern lang kami doon sa bata at naging concern lang din kami sa saloobin ng yung asawa. Yan, at sana ay makarating din sa'yo itong mensahe ko, leksyon sa ating mga kababaihan. Hindi naman sa lahat. Pero sana maging matuto rin tayo na dumistansya sa mga pagkakamaling hindi naman pwede. At dumistansya din tayo sa mga ganyan. Kung may pamilya tayo, pahalagaan ang pamilya. Kung ayaw mo na sa iyong asawa, hiwalayan. Maraming solusyon dyan na hindi humantong sa mga ganyang bagay. Yan guys. At sa akin naman, reaction ko lang yun. Saloobin ko lang sa bata. Dahil nandun yung attention ko doon sa bata. At napakaliit, napakamurang edad niya para naman ganun. Pinipilit pa niya talaga as in na isalba yung ama pero wala siyang magagawa. Yun. Kaya sana makarating din sa iyo to, Ate Heart. Para sa isang reaction ng kababaihan at isang ina na katulad mo. Sa nangyari sa asawa ko. Pinagpepistahan yung maigi ang pagkamatay ng asawa ko, mga putang ina ninyo. Ngayon, nailibing ng asawa ko. Sige, ako ngayon na magsasalita. Kung makapanghusga kayo sa akin, inam. Sige, mag-comment kayo ngayon. Sobra na, sobra na. Sobra na ang sinasabi niyo sa akin. Bakit alam niyo ba ang punot dulo sa pagkamatay ng asawa ko? Ha? Hindi niyo ba alam? Gusto niyo pa isa-isahin ko? Gusto niyo pa isa-isahin ko ang punot dulo? Sumusobra na kayo. Hindi na nakakatuwa ang mga pag-post niyo sa video ng asawa ko. Sobra na. Hindi niyo alam kung gaano ako nasasaktan at hindi niyo alam ang punot dulo kung makapanghusga kayo sa akin. Eto ngayon, ako nakaharap nga ako ngayon sa social media. Nakaharap ako para sa inyo. Hindi ako nahihiya. Sobra na talaga. Sobra na. Hindi niyo alam kung gaano kasakit na nandito ako sa abroad ng asawa ko. Pero nung nag-a-apply ka, tanda mo na may nag-text at tumawag sa cellphone mo na ako ang sumagot. Anong sabi mo? Friends mo lang. Pero sinagot ko. Ano sabi ko? Yan guys, ito yung ginawa nung base dun sa reaction nung lalaki. At yan, nakikiramay nga pala tayo sa kanyang pamilya. At sana ay sa mga kalalakihan yan, payo ko lamang po bilang isang may bahay at bilang ina ng mga bata. Sa mga ganyan na mga saloobin ninyo, naiintindihan din ho namin na may mga dumarating na pagsiselos or darating sa mga buhay na may mga pagsubok na ganyan. Pero guys, payo ko lang sa isang sa mga kalalakihan. Huwag ho nating wakasan ang ating buhay. Alam ho natin na napakasakit, sobrang sakit pag tumama talaga sa iyo yung depression. Pag tumama mo sa'yo sa isipan mo na wala na, parang katapusan na ng mundo mo. Pero ano nga ba ang mas mahalaga? Yung bumangon ka, yung magsabi ka sa mga kaibigan mo or mga ka-close friends mo, sa pamilya mo, yung saloobin mo sa yung problema. Kasi kung iisipin mo, magpapakamatay ka ng dahil lang sa kanya. Ibibigay mo lang sa kanya yung kalayaan niya para maging masaya siya. Gusto mong makonsensya siya habang buhay. Mga minsan kasi may mga babae talagang ganyan na wala.
hindi nila alam yung konsensya. Yan. Wala silang pakiramdam, kumbaga sa mga ganyang pamamaraan. Isipin na ho natin na yung mga anak na lang ang pahalagaan. Huwag na lang, siguro naman makakahanap pa tayo ng mas higit na magmamahal sa atin someday, or balang araw, ituon mo yung attention mo para sa anak mo. Kasi yung mga ganyang mga lalaki na nagbibigti, nagpapakamatay, marami na ngayon. Marami na ngayon yung kumikitin lang buhay ng mga kalalakihan. Dala sa kanilang mga depression. Kaya sana guys, payo ko lang, wag nyong gawin yung ganun na pagbibigti, pagpapakamatay, at kitilin nyo yung inyong buhay. Ituon nyo yung attention nyo sa bata, kasi napakamurang edad ng mga batang iiwanan ninyo nang dahil lang sa asawan ninyo na nagloko. For what na nagloko naman din siya, okay lang yun. Kakayanin mo yan. Bangon ka. Kung ganun yung pakiramdam mo na sobrang sakit na, humanap ka ng kaibigan na kayang umunawa sa'yo. Marami kang makakausap at maraming magbibigay sa'yo ng payo para malagpasan mo yung mga problema na yan. Kaya guys, sa ating mga ama, ay saludo ako sa inyo, sa inyong pagmamahal, sa inyong pamilya. Pero ang may papayo ko, sana mga kapatid at mga kababayan ko, wag nyong makasan ang inyong buhay nang dahil lang sa isang babae. Makakahanap din kayo ng magmamahal ng tunay sa inyo, o makakahanap din kayo ng isang magpapahalaga sa inyo at magmamahal sa iyong anak. At sana guys, ay wala na. Sana hindi na maulit tong mga ganitong sitwasyon. Kaya payo ko naman sa mga ina na nagpupunta dito sa abroad, sana naman pahalagaan nyo kung ano yung iniwan ninyong pamilya. Even though na may kasalanan yung lalaki or may kasalanan yung babae, sana pag-usapan ng mabuti. Huwag natin wakasan ang ating buhay kasi ang mga anak natin ang kawawa. Kasi sobrang naawa ho ako doon sa 6 years old na bata. Walang kaalam-alam na sumisigaw na gustong isalba yung ama nang dahil lang doon sa pagpapakamatay niya. Sa harapan niya talaga ginawa yung mga ganong bagay. Kaya guys, parang awa ninyo, wag ninyong gagawin yung pagbibigti o pagpapakamatay sa harapan ng inyong mga anak, kasi hindi nyo alam kung ano yung epekto doon sa bata. Maawa kayo sa inyong mga anak. Parang awa nyo na, wag ninyong gagawin. Sa ina man o sa ama ay panawagan ho natin sa ating mga kababayang may mga depression. Marami ho tayong mga kaibigan. Yan. At lahat naman ng pwede mong saloobin na hinanakit sa mundo ay pwede mong sabihin sa isang matalik mong kaibigan. At sana ay hindi na ho mauulit yung mga ganitong pamamaraan ng pagwakas ng buhay. Kaya guys, ayan, at nakikiramay ho ako sa pamilya ni Kuya. At sana ay sumalangit nawa ang iyong kaluluwa, Kuya, at magiging mabuti ang kinabukasan ng iyong anak. Yan. Salamat po. At ito ang inyong lingkod, ang OFW Kikay ng Dubai. Yan.